Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Another sit down vlog ang gagawin natin at wala munang travel vlog na magaganap may gawa nung yung partner natin si Tito Pogs is busy kasi weekdays at baka din niya lang po is during weekend. So siguro may Saturday o Sunday doon lang kayo makapag-travel vlog at yung ginawa naman namin na travel vlog last week is parang syempre makapag-vlog tayo at syempre makapag-refresh, pag-reboot ng sarili kasi alam niyo na nangyari sa atin, may madaming negativity na nakuha natin or na-absorb. So nagsara yung tindahan natin, naibenta natin yung mga gamit na talagang pinaka lower o pinaka lowest price. At the same time nagkaroon tayo ng trangkaso back to back, nakagat tayo ng nakalimut tayo ng pusa. So nandun na mahamay, kumbaga talagang binagsakan tayo ng negativity. So kumbaga yung hindi na mga gandang nangyari. So tayo naman is sa akin nag-move on ako, nag-move forward. So sabi nga, shit happens sometimes na sabay-sabay at hindi rin tayo doon na natitigil. So hindi natitigil ang natin ang proseso sa pagkamit natin ng success later on kasi part siya ng process So based na rin sa mga kumbaga wealth coach, mga business coaches, kumbaga kung magpapa-apekto ka ng todo dun sa mga nangyayari ng negativity at napanghinaan ka ng loob, most likely doon ka na lang talaga masusubsub. So tayo move on and move forward. So marami pang opportunity na darating sa atin. So isa na yun sa pag-vlog. So isa sa opportunity na nakuha natin is napasali po tayo sa challenge kay Sprakatak. So kumbaga very thankful ako and grateful sa opportunity. Although hindi pa natin na-reach yung natin target natin na minimum $100 kasi ang pinaka aim ko at the end of this month is makakuha ng $300 and above. So pag nakuha natin, medyo maganda-ganda natin. Magiging hindi man sobrang ganda, at least mako-cover up niyo yung mga expenses or incoming expenses natin for the next month. So kasi alam niyo naman na wala na tayong source of income. Kumbaga wala na. Kumbaga ito na lang muna sa vlogging. So kumbaga yung natatabi natin syempre walang pumapasok, puro palabas. So anyways mga kamay, focus na tayo sa pinaka-main vlog natin. It is sit down vlog. At meron tayong i-discuss ng mga content creators dito sa Sword Family mga kamay. So ito naman na mga nakuha natin na details is for August. Although hindi pa siya close ng August, halfway pa lang, nakakuha na tayo ng details when it comes sa vlogs nila sa kada channel. So meron dito kumbaga randomly i-discuss natin sila. Kung nag-select, meron kasama sa challenge dito. Kasama rin dito yung channel ni Jabber Sniper. Titingnan natin mga kamay kung ano na ba yung takbo ng channel niya as of now at yung mga iba din na content creators na sinilike natin. So iba-iba yung RPM nila mga kamay. Naka-range siya ng $1.8 to $3 per 1K views. At syempre sa lahat ng manonood natin, lahat ng details syempre mapapanood niyo po sa screen natin para masundan niyo po yung sinasabi ko. So let's move on at umpisa na po natin yung unang i-discuss po natin. So eto mga kamay, kasi 15 to medyo mababa mga kamay. So sa challenge natin is 40 minutes. So hopefully ma-reach natin 40 minutes. Kung hindi man hanggang doon lang po kaya natin. So medyo madugo-dugo yung 40 minutes mga kamay. So yung unang vlogger na i-discuss natin, syempre ito yung kasama natin sa IT, Sword Family, si Thinking Buddy. So si Thinking Buddy is isa sa mga kumbaga gumaganda yung takbo na channel. So despite ng mga issues na nakuha niya sa kanyang career sa pag-YT at medyo maganda pa rin kinalalabasan o takbo as of now. Kumbaga nakikita natin yan mga kamay. Bali mga kamay, meron siyang 56.8k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya this August ng 12. So halos daily vlog si Thinking Buddy. So sa 12 na yung mga kamay,
nakakuha siya ng 79,600 views as of now mga kamay sa pag-vlog natin kasi nag-accumulate pa po yan. Doon naman sa 79,600, pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $159.20. So as of now mga kamay, kumaga na-reach lumagpas na si Thinking Buddy sa $100 na minimum para makasahod sa isang YouTube channel sa mga monetize lang. At pag kinonvert natin yan mga kamay sa Philippine peso, that's around 9,130.12 pesos. So not bad as a small YouTuber mga kamay. At lalaki pa yan mga kamay na revenue ni Thinking Buddy. Alam nyo naman mga kamay, si Thinking Buddy isa yan sa talagang masisipag, may matsatsaga sa family. So kumbaga hindi lang sa pag-vlog, meron din yung ginagawa mga extracurricular activities para mas magkaroon ng additional source of income sa kanyang career, sa sarili niya pati sa pamilya na mga kamay. So kumbaga hopefully masundan natin yung Pak ni Thinking Buddy. Idol ko yan mga kamay. Itanong ninyo sa kanya, i-comment nyo dun. Idol ko yan mga kamay. So kumbaga sa smart kid yan mga kamay when it comes sa pag-troubleshoot ng mga account. Siyempre sa hiker yan mga kamay. Si hiker. So yun. Dito na tayo sa pangalawang mga kamay. Si Kangiti. Si Step Official Vlog. Ito yung mga kamay na kumakatin lalaman ako. Si Step Official Vlog mga kamay, meron siyang 36.3k na subscribers count. Nakapag-vlog lang po siya this August, as of now, August 12 ng dalawa. So, kumbaga, hindi lang medyo, kumbaga, lay low sa pag-upload o pag-vlog si Kangiti. At hindi ko alam mga kamay, wala na akong masyadong update when it comes sa kung baka nababanggit nila sa vlog nila. So anyways mga kamay, doon sa dalawang vlog, meron siyang 9,800 views. So biruin niyo mga kamay, kung hatiin nyo, nasa 4,000 plus ang kada vlog. At alam ko naman mga kamay, si Kangiti, pag once naging active sa pag-vlog, nagre-range po siya ng patas ng 8,000 to 15,000, pwedeng 20,000, depende po sa vlog. Pero yung range po ng views niya, ang kada vlog is 8 to 15. So yun po natin estimation. Yun mga kamay, let's continue at kumakating lalamunan ko. So doon na tayo kay Step Official Vlog. Ang ginagawa natin estimation mga kamay, kaya pag kinonvert natin yung 9,800 views niya sa estimated revenue, that's around $24.50. So, sa Philippine peso naman, that's around 1,405.08 pesos. At pag nagtuloy-tuloy ito mga kamay at hindi sila nag-upload, pwedeng makasahod to si Kangiti through sa mga perks siguro, mga membership. Pwede siguro sa minimal ng kumbaga kayang ma-reach ng $100 ang kanyang channel. Pero mas maganda mga kamay na mag-focus talaga sila sa vlog. Kasi alam nyo mga kamay, itong channel na Kangiti is for me mga kamay, established na po yan. So nasa kanila yung susi mga kamay. Yung susi na yon is yung pag-vlog po. So the more sila mag-vlog, mas maganda yung tatakbuhin ng channel na at magkakaroon sila ng maayos sa revenue sa kanilang channel. So yun, hopefully maging sila, active sila sa pag-vlog. Lalo na mga kamay, papasok na yung bare months. So kumbaga yung RPM yan talagang aakyat o magdodoble o triple pa mga kamay. So yun, dadako na tayo sa pangatlo. Siyempre Kangiti. Siyempre sunod si Boss Pablo, si Kanoto TV, kanyang soon to be asawa. So si Kanoto mga kamay, meron siyang 112k na subscribers count. Nakapag-vlog lang po siya this August ng isa. So ito, kung si Kangiti laylo, ito super laylo mga kamay. So kumbaga yung nag-iisang vlog na yun, yung title niya, bakit wala siyang vlog, hindi ko rin natapos mga kamay kung nabanggit niya ba or kung bakit hindi siya nakapag-vlog. Baka nabisi sa personal or sa palayan nila, so hindi natin alam mga kamay. So yun,
doon sa sa isang vlog niya, nakakuha siya ng 8,800 views mamay. So ibig sabihin, ante naman si Kanutong mamay, nag-range to ng ng 8 din hanggang 15,000 kada vlog. Yun ang range niya mamay para sa akin. So kumbaga maganda talaga. Kumbaga talagang dadamihan lang nila ang vlog, maganda yung magiging revenue na nakuha nila. So anyways mamay, $22 ang estimated revenue niya dun sa nag-iisang vlog. Pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 1,261.70 pesos. So hindi sila nagkakalayo ni Kangiti kasi halos magkapara sila ng ang RPM visa na natin estimation. So yun. Ito naman mamay, pag binakbakan ni Kanuto ng ng pag-vlog, talagang dudumugi sila ng viewers mamay kasi may sila kumbaga na-establish sila ng community sa kanilang channel. So kumbaga inaabangan sila ng meron pang ginawa si Kanuto mamay na nagsakripisyo ng 2 to 3 months yata hindi nag-vlog para suportahan si Kangiti sa challenge. So yun po ang pinaka risky sa part ni Kanuto. So kumbaga kung ako yung may established na channel, kumbaga very risky yun. Kumbaga pwedeng talagang maglaylo talaga sa mawala yung viewers sa isang channel. So kumbaga nangyari na yun sa mga content creators na mga sikat dati na wala na ngayon. So kumbaga talagang subside na or talagang nag-fall down na yung mga channel. So yun. Dadako na tayo sa pang-apat. Ito mamay, ito yung namin team leader or founder sa Team Kalbo, si Jox MTV. Si By Jox mamay, meron siyang 74.6k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya this August ng Siyam. So si Jox mamay, alam niyo mamay na siyempre sa content creator, ginagawa niya talagang yung best niya mamay sa pag-create ng content based dun sa gusto niyang gawin. So isa dun sa mga may paggagawa ng mga charity event, mga projects para sa mga kapwa niya. Yung kapwa natin Pilipino mamay, alam niya na makakatulong siya sa abot ng kanyang makakaya. So kumbaga dun siya nag-enjoy mamay, dun siya masaya sa kasi may may bigger objective or plano sa gusto niyang mangyari sa sa career niya dito sa pag-vlog. So kumbaga one of these days gusto niya maging sampung biyahero for sure. So yun, dun sa Siyam na vlog ni Jox, meron siyang 71,700 views, which is pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $179.25. Sa Philippine conversion naman, that's around 10,279.99 pesos. So medyo for me, medyo malayo-layo ito mamay sa nakuha siguro ni Jox as of now. At hopefully kasi hindi pa naman tapos ang ang buwan, kaya pa niya maka-recover. Kumbaga lalo na mamay na yung vlog naman niya is kumbaga pag ni-review ko mamay, sa akin lang sa assessment ko, meron na rin siyang nabuo na viewers na talagang sisubaybayan siya sa pag-vlog. Kumbaga naka-standby na. So every time nag-vlog siya, meron siyang manonood na talagang established na rin. So hindi lang kalakasan, pero darating time mamay, talagang talagang lalakas yan si Jox mamay dahil syempre sa sipag at tiyaga rin niya sa pag-vlog, sa mga ginagawa ni mamay sa kanyang YouTube channel. So yun, dadako na tayo sa pang-5. Ito in-include ko to gawa nung napanood ko yung yung latest mga vlog. Medyo maganda-ganda yung takbo. Ito si Kamuning Official, lalong-lalo na magandang yung takbo ng channel niya. Nandun siya sa Mindanao ngayon. So sabi nga ni Japper, mga tip mamay, kung saan ka malakas o pinapanood o sinusuporta ng mga viewers mamay, doon ka muna mag-focus. Pag may umina ka, hanap ka naman ng ibang vlog na baka magustuhan ng mga viewers o mga supporters. So ako kay Kamuning, malakas siya sa Mindanao, diyan ka muna. So
Yun, si Kamuning Mami meron siyang 175k na subscribers count. 8 po ang vlogs na nagawa niya this August. Hindi pa po yan tapos. Doon sa 8 na yun, nakakuha siya ng 71,500 na views. Doon sa 71,000 na views na yun, nakakuha siya ng estimated revenue na $178.75, which is pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 10,251.31 pesos. So hindi sila nagkakalayo ng jokes. At medyo maganda talaga ang takbo ng ng views ngayon ni Kamuning compare sa mga previous months kasi like I said, meron akong parang idea na talagang bagya talagang hindi lang bagya, talagang sobrang humina talagang ng revenue ni Kamuning ng mga previous months. So kumbaga napansin natin yun. So hindi lang ako, siguro sa mga viewers din o supporters o mga nanonood kay Kamuning, talagang bumagsak ang kanyang YouTube channel. So ngayon pwede siya mag-bounce back at sabi ko nga sa inyo at si Kamuning, diyan ka muna sa Mindanao habang malakas kasi malakas ang views mo eh. So mag-create ng content na papanoorin talaga ng mga viewers. So yun, eto na sa pang-anim. Siyempre. So, iulit ko mamay, lahat ng details makapanood nyo sa screen para masundin nyo po ako. Yung pang-anim natin mamay, eto na. Sayang ang views. Si Kasilong TV Official. So, si Kasilong. Ngayon si Kasilong mamay, meron siyang 30.3k sa subscribers count. So, nadagdagan po siya. Galing siya sa 29.1 yata. So, nadagdagan siya ng 1,000 mahigit. So, during that issue, so maraming dumagdag na subscribers si Kasilong. 1,000 plus mga, mahirap yun. At mas maganda yung nakuha niya views nung last month compared ngayon. So, naka-6 lang po siya na vlog. At dun sa 6 na yun, nakakuha siya ng 23,700 views. So, medyo subside. At alam ko, isa sa mga day lang kaya hindi siya nakapag-vlog kasi syempre nag-attend siya sa baby niya. Nagkasakit. Siyempre, as a parent, siyempre, ipa-prioritize mo yun kumbaga, kung i-prioritize mo ang family, siyempre, bago yung pag-vlog. Kasi siyempre, intindihin nyo na malupit. Lalo na baby pa, hindi naman natin alam kung anong nararamdaman, hindi naman nakakapagsalita pa. So, yun. So, isa yun sa mga dahilan ba't naglaylo. So, dun sa 23,700 views, mamay, meron siyang nakuwang $59.25 na estimated revenue. So, estimation natin yun mamaya, which is pag convert natin sa Philippine peso, that's around 3,397.99 pesos. So, kayang-kaya pa niya ni Kasilong humabol mamay. I think sa akin sa assessment mamay, every month siguro nakakasahod si Kasilong pero hindi ganong kalakihan. So, kumbaga, tumatagos lang siguro ng 100 plus o 200, almost 200 ganun. So based lang sa natin assessment So kaya ni Kasilong makahabol pa sa $100 or more. Kumbaga mataas ang RPM nito mamay ni Kasilong kahit hanggang ngayon. So halos na-maintain niya po 'yun. So yun, kumbaga kay Kasilong mamay ang susi. So bablog lang siya, hahabol lang siya mamay para ma-reach niya yung target niya na revenue. Doon na lang sa minimal na $100 or 200 or kung ano man ang gusto niya na revenue na So, nasa kanya na po yun. So, yun. Ito na. Pang-7. Siyempre. 246 pang-7. Siyempre, ito ang in-issue o sinama sa issue ni Kasilong. Si Kaoya Kinoshita. So, putok na putok ang pangalan ni Kaoya last month. At ngayon medyo subside na, tahimik na, malamig na lahat. So si Kaoya Kinoshita, meron siyang 87.3k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya this August ng 5 lang po. So medyo laylo din si Kaoya. So sa 5 na yon, nakakuha siya ng 21,030 views. So subside ang views. So hindi ko alam kung ano na ba nangyari sa channel ni Kaoya this month. So, kasi, bagsak mamay. So, dun sa 21,000, ang estimation natin sa kanyang revenue is $52.58. Which is pag convert natin yan sa Philippine peso, that's around 3,015.18 pesos. So, kaya kay Kaoya mamay, kaya pa naman niya makahabol. Kasi halfway pa naman. Kasi pag dinoble natin, 100 plus pa rin yan.
So, pero kung i-compare natin yan sa mga previous month, yung last month ng kainitan ng issue mamay, malamang malaking na makukuha na revenue, which is ngayon nila sasahurin this August mamay. So, si Kasilong, tapos yung iba pang napasok sa issue mamay. So, kaya pa mamay. Kasi si Kawayan naman is, for me, establish naman yung channel mamay. So, kayang-kaya makasahod ng at least minimum. So, yun. Dito na tayo mamay sa 2, 4, 6, 7, pang-8. Siyempre, ito rin mamay. Sinama din natin mamay. Si Hana Official. So, dating Hansek. So, pinalitan ng Hana Official kasi si Hana na may hawak ng account nila ni Talsek. At meron na yung 112k na subscribers count as of now. At nakapag-vlog lang po si Hana ng isa this August. So, alam niyo na mamay, for me, but isa, siyempre, mahirap mamay na masali ka sa issue. At siyempre, windang din ang pag-iisip, mentally, emotionally. At the same time, mahirap din mag-create ng content. Siyempre na pwedeng panoorin o kung ano bang gusto panoorin ng mga viewers. So, yun. Pero dun sa isang sa isang vlog niya, nakakuha pa rin siya ng 8,500 views. So, ibig sabihin, maganda-ganda pa rin mamay. So, nakakayahan na mamay yung susi na mag-vlog siya na mag-vlog. Kasi meron manonood. So, kasi ito mamay na sinelect ko, halos mga halos established, halos lahat. Baga, hindi man siya yung iba yung kalakasan, pero established po, nakakasahod kahit pa paano. Yun. Doon sa nag-iisang vlog mamay ni Hana, ang estimated revenue niya is $21.25, which is pag kinonvert natin sa Philippine peso, that's around 1,218.69 pesos. At pag hindi nag-vlog si Hana, pwede itong makasahod, siguro minimal. Kasi syempre may mga perks pa yan membership, super chat na syempre naiipon dyan sa channel niya. Pero kung true vlogging at hindi siya nag-porsige o nag-active sa pag-vlog, baka hindi siya makasahod sa vlog mismo. So, yun. Kailangan nila talagang mag-vlog ng vlog sa kanilang channel para gumanda yung revenue o takbo ng kanilang channel. So, kumbaga, mas maraming vlog, maraming papanoorin yung mga viewers o supporter din. So, yun. Dadakan na tayo sa pang-siyam. 468 pang-siyam. Ito, siyempre, yung kanyang ex, si Kaping Talsik. So, si Kaping Talsik, alam niyo naman mamay, yung channel na gamit niya ngayon is dati pong kay Kalongher TV sa tatay niya po. So, alam niyo naman nangyari sa channel ni Kalongher na demonetize kasi 1 year po halos walang upload. So, na-retain yung subscribers count, yung watch hour lang pong ang nadidak, halos nag-zero na po. At within 2 days nung ginamit ni Talsik, kainitan ng issue, within 2 days na monetize ulit mamay. Nakapag-apply, na monetize, nakakuha niya kagad watch hour. So, ganun lang yung mamay kalupit. So, kumbaga ginamit ni Kaping Talsik yung dating account kasi kung babak to zero siya, dalawa intindi niya, subscribers count tapos watch hour. So, since na malaki ng subscribers count ng Kalongher, doon na siya nag-focus sa watch hour, just 2 days monetize kagad. So ngayon meron ng 40.5k, nadagdagan po yan, galing sa 30 plus yan So nadagdagan ng ang subscribers count ni Kaping Talsik. At nakapag-vlog na po siya ng 11 this August. So si Kaping kasali po sa challenge ni Bajaper. At sila si Kautoy, si Jersey Cosana at si Kaping Talsik nga. Doon sa 11 na yun mamay, meron siyang 93,600 views, which is pag ginawa natin estimated revenue niya, that's around $187.20 mamay. So pag ginonvert natin sa Philippine peso, that's around 10,735.92 pesos. So yan po ang estimation ng sasahurin ni Kaping Talsik as of now mamay. Pero pwede pa yung madagdagan at isa yata sa mga nabanggit ni Japper mamay, kahit pa paano makakuha sila dapat ng $1,000 kasi para solido. Although wala naman binanggit na talagang certain amount na dapat nila makuha within this month.
Parang yun ba yung parang amount na alam ni Japper na parang solid na na pwedeng pag-umpisa sa kanilang channel. So anyways mga kamay, dadako na tayo sa sa pang-10. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Pang-10 mga kamay, syempre kasama din sa challenge si JR Secosana Vlog mga kamay. So si JR meron siyang 8.16k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya this August 12 ng 13. So daily vlog ang ginagawa ni JR at kasama siya sa challenge. At dun sa 13 na yun, nakakuha siya ng 56,200 views, which is pag convert natin sa estimated revenue, sa around $101.16. Sa Philippine peso naman mga may, that's around 5,801.53 pesos. So ngayon mga may, since na si JR is kasama ni Japper, kumbaga matitigas sa mga kasama mga kamay, established talaga eh. So ang problema lang kay JR mga kamay is most likely 2 months ago nandun sa Bukana, pag nag-vlog siya mga kamay, halos hindi kasama dun sa mga vlogs yan si Japper. Kung may spotan man, saglit lang, kumbaga masasagi lang sa vlog, pero yung parang hindi niya tinake advantage yung opportunity. Lalo ngayon mga kamay na talagang nagkakaroon sila ng banding dun sa kasiguran at nasa challenge siya. Kumbaga bago siya umuwi sa Mindanao at makakuha siya ng solid na revenue, pwede niya i-take home. Kasi for the past 2 months mga kamay, I think halos pare-pares lang kami ng sinasahod siguro, 100 lang. So kumbaga hindi yun solid para sa isang kumbaga dumayo pa galing sa Mindanao. So hopefully mas lumaki pang revenue ni JR bago siya umuwi sa Mindanao mga kamay. So hopefully this challenge makakuha siya ng solid talaga na revenue. So dadako na tayo sa pang 11. Syempre kasama din sa challenge mga kamay si Kautoy TV. At si Kautoy mga kamay meron siyang 65,000 na subscribers count. Nakapag-vlog po siya this August 12 as of now ng 13 din. So halos pares sila ni JR Secosana. Ang pagkakaiba lang po dito sa tatlong kasama sa challenge is si Kautoy is yun ang may pinakamalaking views, 155,100 views. So nag-accumulate pa po yan mga kamay. At based sa estimation natin, nakakuha na siya ng $387.75 as of now. At nabanggit din yata niya or na initanong ni Japper kung magkano na yung revenue niya sa 200 plus just a couple of days ago dun sa vlog. At siguro ko nasa malapit tayo sa revenue na actual ni Kautoy. So anyways, dun sa 387, pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 22,237.46 pesos. So gross to my gross. At alam niyo na, hindi pa kasali dito mga perks, super chat, membership, tas mga deductions, adjustment, hindi pa po kasali kasi pure vlogs lang po ang i-discuss natin dito sa mga content creators. So hopefully yung tatlong kasama sa challenge at siguro ko very close na makakait ng 1,000 si Kautoy siguro. At hindi naman natin under-submission ng kapig siya kasi JR kasi baka mag-boom kaagad yan eh. So kumbaga anything can happen sa mga content creators kahit naman sa amin. So pwede mag-boom ang channel in an instant. So yun, good luck sa kasali sa challenge ni Japper, tapos sa amin din sa mga samahan ko. Good luck sa amin. So ito, pang 12, 13, 14, 15, pang 12. Ito isa rin to sa sinama natin at kasama din sa kasiguran si Kabugoy, si Jeremy Perez. So isa rin to sa mga naglalaylo mga kamay when it comes sa vlogging. Alam niyo na past few months mga kamay talagang tumigil sa pag-vlog. Pero anyways, meron siyang 93.3k ang subscribers count. Tumataas ang subscribers konti na lang. Meron na siyang silver play button, makapag-apply na po siya. At nakapag-vlog na po siya this August ng 7. Medyo hindi halos daily vlog si Kabugoy. At pero yun dun sa 7 na yun, nakakuha na siya ng 105,600 na views. So malakas talaga si Kabugoy mga kamay. Mag-vlog man o hindi, mas maganda mag-vlog siya para
may papanoorin yung supporters niyan, mga viewers niya mga kamay, makakuha din siya ng maayos sa revenue. So marami siguro ipon si Kabuya, no? So anyways mga kamay, dun sa 105k na views, ang estimated revenue ni Kabugoy is $264, which is pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 15,140.40 pesos. So medyo mababa to sa nakukuha ni Kabugoy compared sa mga kalakasan niya, may talagang nag-uumapong revenue. Since nag-alalay siya ngayon, siyempre mababa din ang nakukuha niya revenue. So nasa kanya din ang solusyon para lumaki ang revenue niya. So kumbaga magbablog siya, kumbaga uusayan at dadami niya ang vlog sa kanyang channel para mas maraming vlog, mas maraming revenue ang papasok sa kanya. So yun, eto na mga kamay, dadako na tayo sa pang-13. Malapit-lapit tayo sa finish line. Ang pang-13 syempre ang walang kapareho mga kamay, ang katandem ni Japper Sniper, si Kapanalig mga kamay, si Louie TV. So ngayon nagkatandem sila, titingnan natin yung performance ng kanyang channel. So si Louie TV, meron siyang 252k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya this August 12 ng 13. Daily vlog din si Kapanalig, kahit hirap sila sa signal doon, nakapag-upload sila mga kamay, nakapag-vlog. Kaya talagang pag may may pag-ginusto talaga, may paraan talaga mga kamay. So kaya gumagawa sila ng paraan mga kamay, makapag-upload on a daily basis. So doon sa 13 na yon, nakakuha siya ng 327,000 na views, which is pag kinonvert natin sa estimated revenue, that's around $981. Based estimation natin, medyo malaking RPM ni Kapanalig, na sa 3 na po mga kamay, pero 1k views. So not bad mga kamay, kalahati pa lang ang buwan. So pag kinonvert natin sa Philippine peso, that's around 56,260.35 pesos. So grabe mga kamay, halfway. So may chance si Kapanalig mga 6 digit. So kumbaga I think hindi niya siguro nakakuha to for the past few months mga kamay. So hindi ko alam mga kamay, kasi humina din kahit bagay yung channel ni Kapanalig, lalo na gano'n siya kumbaga may sarili na siyang diskarte sa pag-vlog din sa Kapanalig. Kasi yung ginagawa niyong vlog is talagang yung gusto niya gawin sa kanyang kumbaga para sa jokes, kung saan siya masaya mga kamay. So doon siya nagpo-focus. Habang masaya siya, nakapag-vlog pa siya at nagkakaroon pa ng income. So yun ang kaganda mga kamay sa pag-vlog. Ini-enjoy niya lahat. So yun. At dadako na tayo sa pang-14 mga kamay. Siyempre, ito yung pang-14, yung second account ni Japper. So yung Japper the Sniper mga kamay, hindi natin include kasi halos wala pong upload this August. So yung Mrs. Japper Sniper meron. At yung Mrs. Japper Sniper, backup niya, meron na siyang 179k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya this August ng 5. So na-upload lang po ni Japper ng 5. At yung views doon is 121,000 views. 100k din mga kamay. So sana all. So pag kinuha natin estimated revenue yan, that's around $363. Pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 20,818.05 pesos. Oh wow! Sana all! Laylo pa yan mga kamay So hindi pa yan talagang solido na na-upload na ng Japper. So ganyan na po yung earnings. So hopefully kahit ganyan lang po makuha natin every month. So ako satisfied na ako dyan. So ang niyan, hindi natin alam kung kailan natin ma-maintain o makukuha ulit ganyang revenue. Kasi dati naman is nakakuha tayo ng ganyan every month nung hindi pa tayo talaga nag-focus business. Kumbaga nagpo-vlog tayo naka-focus tayo sa vlog, live stream, na-hit po natin yan, more than that. So kumbaga maayos yung takbo ng channel natin. So hopefully manumbalik din sa atin. So lalo na magpo-focus tayo ulit sa pag-vlog. So for the future mga kamay. So anyways, eto na. Siyempre yung pinakalas, yung pinaka-main account ni Japper, yung Japper Sniper Official. At
Alam nyo ba mga kamay, 4,000 subscribers na lang po. Kasi meron siyang 996,000 na subscribers count. 4K na lang po, 1M na po siya. At yun nga yung binanggit niya siguro a year ago, pag nag 1M siya, meron pong nakatakdang raffle yata, or meron siyang ibibigay na parang pasasalamat yung motor. Hindi ko alam kung isa o dalawa. So abangan na po natin yan kasi mangyayari yan this year. May malapit na po. So kaya congratulations kay Japper kasi well deserved mo yan. Siyempre isa tayo sa naging saksi may sa paglago ng kanyang karera dito sa YouTube channel mga may. Kumaga from the start na nag-umpisa siya hanggang sa ngayon tumalubo, isa tayo sa mga saksi sa nangyari sa kanyang career dito sa mundo ng vlogging. So yun, si Japper mga may, nakapag-vlog po siya ng 16. So daily vlog most likely ang ginagawa niya ni Japper. At nakakuha po siya ng views ng 998,000. So almost 1 million views dun sa 16. At pag kinuha natin estimate revenue niya, it's around $2,994. So naglagay lang tayo ng $3 na RPM. So para just to be, kumbaga nasa catching tayo, RPM. So kasi may mga RPM si Japper na medyo mataas sa 3, 4 or 5. Doon tayo sa safety net ba? yung RPM natin. So anyways, pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 171,705.90 pesos. So not bad, naka 60 bit na po si Japper, halfway. At most likely mamay, kayang-kaya ni Japper siguro maka 400, half million. Depende sa kanya mamay. Kasi right now mamay, medyo nag-enjoy lang siya mga kamay hindi pa siya talagang nagpo-full blast sa pag-vlog. Kasi pag nag-full blast mga kamay, siguro ko 3 vlogs a day yung kaya niyang minimum. So ngayon kasi medyo laylo pa, nag-enjoy pa. So maghahapit yan mga kamay, malapit-lapit na. August na ngayon by next month siguro, surbol yan mga kamay. Talagang boom, every day 3 vlogs a day siguro minimum na mapapanood natin lahat. So yun. Anyways mga kamay, 15 ang pinag-usapan natin at alam ko naman mga kamay, yung mga viewers natin dyan, inaabangan to, yung mga sinusuportahan nyo. Ayan na po yung performance na this month, lalo din sa mga nag-aabang sa tatlong kasali sa pa-challenge by Japper. So yan po yung, yung takbo, yung submission nila. Hopefully masuportahan nyo po, lalo na si JR mga kamay, bago siya umuwi, makakuha siya ng solid na revenue. At yung itong mga viewers natin sa community, kasi isa lang naman ng natin ako isa lang ng subscribers ko, nasa community lang din naman natin. At napanood nyo yung performance nila this August. Halfway pa lang po yan mga kamay, pwede pa po yung magsitaasan. Kumbaga pataas na po yan, hindi na po pababa, pataas na po yung revenue nila. So yung iba nasa lay low mode o lay low mode, iba nasa kalagitnaan, iba nasa peak na ng sarili nila. Hopefully may magkaroon ng talagang mag-erupt. Hindi lang kami, lahat kami sana naging active pa sa pag-vlog. So yun mga may, bago tayo magtapos sa ating vlog, syempre laging paalala ni Vlogs, lalo na nakasama tayo sa challenge, na habayan nyo po yung panood ng vlogs natin. At huwag po kayong mag-skip ads sa lahat ng mga content creators na pinapanood nyo. So kung pinapanood nyo naman po ako, and hopefully wag po kayong mag-skip ads, sabahan nyo po ang panonood para at least makakuha po kami ng maayos na revenue. So kasi alam nyo na, pag walang ads, wala pong revenue po yan mga kamay. So mga kamay, maraming salamat sa lahat at see you sa next vlog po natin. Magandang kamay!